pinakamabuting maipapayo sa'yo. Kaya kanina pa yun, Sinasabi sa President. Biblia, Mga 10 minutes na. matakot tayo sa Ano Diyos. lagi-lagi din yan? Pag may takot ka sa Diyos, Ngayon pa dito. ang kasamaan ay pwedeng May pagbawalan ng Diyos na dalagan ka. Sabi mo, ang iyong paniwala, pagsubok yung dumarating sa iyong buhay. Tanggapin natin na yun ay pagsubok. Mayroon na. Ang pagsubok, pinararating ng Diyos para matakot ka sa Kanya. Ang pagkatakot sa Diyos ay ipinaniniwanan sa Biblia na pagsunod sa Kanyang kautusan. 12:13 ng Ecclesiastes. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos. Si Kuyang madiskarte. Ang pagkatakot sa Diyos ay ang manifestation Bawal din. ng pagkatakot. Pagsiyon sa Lagi kita na kaya kanan eh. Sila sasabi mo eh. kapatid, umpisahan mo na Kalamitis mo. sumunod sa kanya ng Diyos. Nandito na sa mukha. May mahilig mag... Ano man Pag ano? meron tayong takot sa Diyos, Sa may barangay meron tayong outpost. protection. Wala. Maaaring dumating ang anumang bagay sa masama at sa Madalas ka doon? mabuti. Ha? Pero Madalas ka pagka tumatakot? takot ka sa Diyos, Lagi ay kitang madadaanan. mayroong proteksyon ang natatakot sa Diyos. Yung natatakot sa Diyos, mayroong alalay ng Diyos. Hindi siya mababayaan ng Diyos. Marami pala Sinasabi nakatira dyan. sa Oo, 13, kahit mga versículo bagong 10, nakatira. Mangingat kayo sa sa inyong Sa Amerika kasi ano dyan, paupahan. Siya rin ang nagsabi, Ay, may paupahan sa dyan. anumang May paraan paupahan. ay hindi kita papagkukulang. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Naliwanag na ang pangako ng Diyos sa mga may takot sa Kanya ay sumusunod sa Kanyang utusan. Lalo na hindi Gawin nating 15 minutes. Siya ang nagsabi sa anumang paraan, hindi kita magbigilang. Lagyan natin ba ng kama? May brother rin. Ano ni brother rin? Tuloy po tayo, isang Ano to? Para. Mabuti, minamadali rin. Kung paano minamadali mo gawa ng masama at ikaw ay manggagawa pa ng masama, ngayong nakasumpo ka ng mabuti, huwag kang magpatumpik-tumpik, huwag kang magpatili-tili, huwag kang magpabukas-bukas. Yeah. Pagkakasumpo mo ng mabuti, gawin mo agad. Huwag mong inain ang mabuti sa kinauukulan. Pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Si Brother Eli ay hindi lamang Dapat kilala nakano sa to. pagiging pantas sa banal na kasulatan. Yan yan. Ginugol din niya ang kanyang buhay May sa paglilingkod sa mga kapatid, kapwa-tao at Diyos Ama. Ang aral ng Diyos na ibinahagi niya sa mga tao sa loob ng mahigit 50 taon ay malinaw na naisalin ng kanyang amor. balik school mo. Bukas palad at buong pusong nagmalasakit si Brother Eli sa mga nangangailangan. Enrollment na sa ano eh. Isang bagay na natutunan niya sa Biblia at naitanim sa kanyang puso Mga second. ng kanyang mga magulang sa Panginoon. We believe in this teaching of the Lord Jesus Christ that we have to share. It is our obligation. It is not an option. Calling it philanthropy. No. It is never an option in the Christian way of life. Nasubukan po namin na magpalipat-lipat po ng bahay. Tapos, hanggang ngayon naman po, nakikitira po kami. Isa po sa mga challenges po namin yung pakikisama po sa Patas. tinitirhan namin. May
Isa po sa mga naitulong sa akin ng Lover God, nakapag-aral po ako ng libre na wala po akong binabayaran. Tapos po, turuan po ako dito ng mga mabubuting asal. Madadala ko po kahit saan po ako pumunta. Hindi po enough yung thank you, pero thankful po ako kasi may mga ganung tao na kahit hindi naman po ako kapatid, nabibigyan po kami ng pagkakataon na makapag-aral po. Sila po yung taong nagtuturo sa'yo na kahit wala po silang hinihinging kapalit. Enough na po sa kanila makatulong sa kapwa nila kahit na madami pong masasamang words na sinasabi ng ibang tao sa kanila, pero patuloy pa rin po sila sa paggawa nila ng mabuti. Those who do not have houses, we have built transient houses or transient homes. We have orphanages all throughout the country in the Philippines where we keep those people or those members who have nothing in life. We care for them. At sa panahon ang buong mundo'y lumalaban sa isang di nakikitang kaalingan, ang COVID-19 pandemic. Lalong nag-umigting ang pagtuwang ni Brother Eli sa mga kapatid sa iglesia at sa mga kapwa-tao. If you are a Christian, in the real sense of being a Christian, none of those included in the Christian community will die of hunger or will die of sickness unattended by a doctor or a physician. In the Church of God, we practice this. This is the way of life Christians should live. February 11, taong 2021, sa kalooban ng Diyos, ay pinagpahinga na si Brother Eli sa edad na Ito kayo dati, 73. doon kayo dati sa taas. Bagaman may lumbay, 80. ay may kaaliwan pa rin nararamdaman ang mga kapatid sa Iglesia ng Diyos. Dahil sa kanyang pagpanaw, ay nag-iwan siya ng mga halimbawa gaya ng Panginoong Jesus at ng mga unang lingkod. Sa mahigit 5 dekada, inilaan niya ang kanyang oras sa pag-aaral at pagsasabuhay ng mga salita ng Diyos. Kung yung madiswerte, ano yun ko na, Kalimbag sa kanyang bawat natakpan na magawa. eh.